Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, itong si Enrile may revelasyon, may ipinost sa kanyang social media na merong mga grupo na manggugulo kay Bongbong Marcos during sa kanyang inauguration. Yan ang itatalakay natin ngayon, okay? Pero bago ang lahat, guys, don't forget to like this video, okay? Importante na mag-like para kakalat ito sa taong bayan dito sa YouTube, okay? And marami ditong mga nanonood na hindi pa nakasubscribe sa akin. Please subscribe to my channel, okay? And hit the notification bell para updated kayo sa mga balita tungkol kay Bongbong Marcos, okay? So, like na lahat, subscribe. Okay, thank you. Okay, so pag-uusapan natin itong ipinost ni Enrile, no? Na matindi itong revelasyon na ito. Okay? At sa akin lang is ingat tayo dito sa parating na inauguration ni Bongbong Marcos. Mamaya at 3 PM si Inday Sara naman ang may inaugurasyon sa Davao. Hindi makadalo ang ating si Vice President Leni Robredo, no? Nagtanggi itong si Leni Robredo, ngunit itong si Duterte nagsabi na pupunta sa inaugurasyon sa kanyang anak sa Davao. Kaya pala si Leni Robredo hindi makapunta. Ngunit itong inauguration ni paparating na inaugurasyon ni BBM, sabi ni Enrile na may grupong nagtatangka, nagplano na manggulo, okay, sa administrasyon ni BBM. Grupo ito, no? Meron ding mga galing raw ito sa Amerika, okay, no? Na talagang ayaw nila kay BBM o ayaw nila sa mga Marcoses, manggugulo kay BBM. Yan ang sabi ni Enrile sa kanyang social media. Okay? At sabi ni Enrile, no, sa interview niya sa SMNI, hindi niya pwede itong idetalye. Hindi niya pwede itong ilahad ang lahat ng impormasyon dahil sa merong mga private na impormasyon na security lang ang yung mga intelligence lang ang pwedeng makaalam dito. Okay? Babantayan at babantayan ito ng seguridad sa ating Pilipinas, no? So, plano nilang manggulo, no, during the inauguration. At sabi ni Mang Juan Ponce Enrile na ito raw si BBM kapag pupunta raw ito di ko alam kung saan ito nakuha ni Enrile ang kanyang impormasyon, pero talagang maniniwala ako kay Enrile kasi kapag ito ang magsabi, no, yung intelligence niya, yung mga source ng nagsabi sa kanya, ano ito legit ito Sabi niya na kapag ito raw si Bongbong Marcos ay pupunta sa Amerika, guguluhin at guguluhin itong si BBM sa grupong ito. May grupo itong nasa Amerika at sa Pilipinas. Nag-combine ito Okay? So, babantayan at babantayan itong grupong ito kung sino itong grupong itong manggugulo kay BBM. Plano nilang manggugulo. Pati ang pagpunta. Di natin alam sa panahon ni sa BBM administration, if BBM is invited sa Amerika, yan, pupunta yan sila. No? Careful tayo sa sitwasyon ni BBM. Dapat bantayan si BBM, no? Hindi pa rin nakumove on ang mga bleeding hearts. Grabe. At sabi na ang hint na binigay ni Enrile is itong grupong ito ay usual na grupo na laging ginugulo ang administrasyon ni Pangulong Duterte. Ito yung mga grupo rin na ayaw kay Duterte, kaya no to Duterte, no to Marcos. Ayaw nila sa administrasyon Duterte.
Ngayon naman, ayaw rin nila ang mga Marcos na admin. Sa akin lang is, hindi na ba kayo makamove on? No? Isa ako sa mga supporters ng mga Dilawan noon na I realize na wala talagang nagawa ang mga Dilawan sa Pilipinas. Sa panahon ni Cory Aquino, sa panahon ni Pinoy, hindi ko nagustuhan ang sitwasyon natin sa Pilipinas. Meron yung, sabi nila, yung Yolanda victims, yung Sub-44, yung Dinvaksya, marami. Sa panahon naman ni Cory Aquino, maraming ibinenta ng property sa gobyerno na nasayang. Pinastop yung Bataan Nuclear. Kaya kaming mga dating Dilawan noon, ayaw na namin yung mga leadership ng mga Dilawan. Palpak eh. So kaya kami ngayon, dito kami sa pula. Duterte at Marcos. Kasi proven na eh, si Duterte maraming nagawa. Bakit naman kami pupunta sa mga Dilaw na mas marami naman nagawa itong mga pula? Hindi fake, no? Totoong tao. Kapag magalit, magalit. No? Di kagaya sa kabila na ngiti ng ngiti, no? Face nila ngumingiti. Ngunit plastic pala. So, yan naman ang aming laging napapansin sa inyong leadership eh. 'Di ba? Sa mga Dilaw. Sabi ni Mang Juan, no, yung nang nag-interview sa kanya, na ito raw na mga manggugulo kay BBM, ito raw yung mga martial law victims ko, no, na they claim na biktima raw sila sa martial law. Sabi ko naman, walang biktima sa martial law. Sila lang ang nag-claim dyan. Yung martial law na ginawa ni Ferdinand Marcos para yon sa kaayusan ng bansa natin. Kasi magulo na eh. Hindi na control ng local government natin. Kaya nag-declare itong si Ferdinand Marcos ng martial law. At hindi lang si Ferdinand Marcos ang nagdesisyon yan. Ha? That is also the decision of the Senate and the Congress. No? Hindi lang yan kasi yan ang mga peking balita na ating nalalaman. Pero ang totoo niyan, hindi lang may kumakalat na video dyan ngayon sa YouTube na sabi ni Ferdinand Marcos, it is not only his decision na mag-declare ng martial law. No? Nagdesisyon rin ang Senado at yung Congress. Okay? Nag-stick advice rin siya sa Congress at sa Senado noon. Itong mga biktima kuno ng martial law, no, wag niyong sisihin ang martial law ni Ferdinand Marcos. Okay, I respect yung mga sinabi niyo na martial law victim kayo. Kung ano mang nangyari during the martial law na hindi niyo nagugustuhan, I respect that. No? Nirerespeto natin yan kung ano ang pinagdaanan nila. Hindi naman masakit siguro yung mga pinagdaanan nila. We respect that, no? Heartily, we respect that. Ngunit, sa akin lang, huwag niyong isisi kay Bongbong Marcos. Huwag mo yung isisi kay Ferdinand Marcos noon na dahil yan sa martial law. Tandaan natin na itong si Ferdinand Marcos ay sinisiraan ng mga Dilaw. Kaya nasabi niyong biktima kayo ng martial law. Hindi, wag. Wala kayong concrete na ebidensya. Okay? At sinabi pa ni Enrile na itong grupo nito ay pera-pera lang. No? Nanggugulo sa kalye dahil sa pera. Rally ng rally dahil sa pera. Nanggugulo. Alam na alam ni Enrile talaga ang mga galawan ng grupong itong manggugulo kay BBM. Na pera lang ang inatupag. Nanggugulo ito dahil sa pera. Hindi ko masasabi kung sino ang nasa likod nito, pero ang sabi ni Enrile ay pinipirahan lang itong ginagawa nila. No? Binabayaran sila sa kanilang mga ginagawa. Grabe.
Hindi man lang nila inisip na tutulong na lang sa gobyerno. Ang iniisip nila, puro magulo. Gulo talaga ang kanilang iniisip. No? Walang magawa kundi manggugulo sa ating bayan. Instead of moving forward, instead of helping the government, ito yung ginagawa nila. Nagpaplano na guguluhin ang BBM administration. Okay? So, para sa akin, no? Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang pakay nila. And also, Enrile said na magbantay tayo sa grupong ito dahil trahidor itong grupo na ito. Trahidor. Hindi, sabi niya na yung mga layunin nila, no, during mga rally, makita natin kung ano yung kanilang mga purpose, pero iba yung mga layunin nila sa totoo. Hindi tayo magkumpiyansa sa kanilang mga galawan. Yan ang sabi ni Enrile. Okay? Usap-usapan ngayon na itong si Enrile ay naging trahidor kay Ferdinand Marcos. Ngunit itong si Enrile ay na-realize niya na ginagamit rin siya sa mga dilaw noon. Kaya nagsusori ito ngayon kay Bongbong Marcos. And pinagkatitiwalaan ito kay BBM ngayon na ginawa siya ng Chief Legal Counsel kay BBM. Okay? And for sure, I know, babawi itong si Enrile kay BBM. Kasi, kaya nga, tinawag siya na trahidor sa panahon ni Ferdinand Marcos. Kasi tumiwalag siya kay Ferdinand Marcos at sumali sa It's a Power Revolution. No? Ngayon, papatunayan ni Enrile yan na talagang nagkamali siya. At susuporta siya sa BBM administration. Okay? So kaya sabi ni Enrile na careful tayo sa pagkuha ng mga tauhan. Yan. Advice niya kay BBM na hindi tayo basta-basta kukuha ng mga tauhan sa gabinete o anumang posisyon sa gobyerno dahil marami ngayong mga trahidor. Gagamitin at gagamitin ka lang. Okay? So, pinagdaanan na ni Enrile. He learned his lesson already. Kaya ang magagawa na lang ni Enrile is to advise BBM. Okay? So, itong ibinulgar ni Enrile is malaki ito. No? Dapat itong bantayan itong grupong ito. Dahil hindi raw ito basta grupo lang. No? Manggugulo ito sa mga BBM supporters at sa BBM administration. Especially sa coming na inaugurasyon ni BBM. Okay? So, bantayan natin yan. Okay? So, guys, i-share, like this video para kakalat ito. Ha? Like and share para kakalat ito sa YouTube. And subscribe sa aking channel, Donmar TV, and hit the notification bell so that you will be updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, hanggang dito na lang ang ating video. Bantayan natin si BBM. Ipaglaban natin itong si BBM at si Inday Sara Duterte. And see you in my next video. Happy Sunday. God bless everyone.